Yan ang mga dami. Nakopos ko lang ang dalawan. Ang problema, sobrang matamis yata. Anong lasa? Ibang atis maliliit. Matamis? Ibang klaseng atis nga pala ito. Malalaki. Malalaki yan eh. Yung nakita kong atis. At saka ang buto, malalaki din. Oh. Pati magsaysay, maliliit lang na ano. Kaya pati Malalaki ng buto. Okay na. Ayan. Kaya ako ng gusto niyan. Katanim din niya. Ay, oo. Baklase ito. Makabuhay lang Ang galing ito? Yan, eh. Bigay sa amin dyan, giant daw yan eh. Maaari nga. May tao. Sarap. Tsaka ang buto niya, Yung dati pa rin. Yung dati. hindi kagaya ng ordinaryong atis na sobrang dami. Oo nga. Saka maliliit. Malalaki ang lamukot, ano? Yung dating atis natin, maliliit. Ayan. Matamis? ito Tagalog to eh. Alin? Ito. Native to. Galing yan sa bayan eh. Ito. Ito mga kalupa, oh. Alam niyo ba kung anong prutas ito? Siguro kung makikita niyo itong isang ito, alam niyo na kaagad kung anong klaseng prutas ito. Dahil ito ay ordinary. Pero itong dalawang ito ang bago. Yung kanyang balat bilang bunga ay kakaiba. At sa pitas na ito pa yung bansot. At alam nyo ba kung anong prutas po ito mga kalupa? Atis. Ito po yung sinasabing giant atis. Pero sa klase nito ngayon, dahil ito nga ay medyo bansot, pero itong ordinaryong ito, malaki na rin. Sa ordinaryong sukat ng ordinaryong atis, malaki na to. Pero ito, ang sabi ng ating breeder na nagbigay ng sample na to, ang isa kapag ka nag-full matured doon sa kanyang magulang na bunga ay tumitimbang ng 1 kilo o mahigit pa. At kita naman doon sa kanyang pinakabalat na kakaiba nga kumpara dito sa ating lokal o ordinaryong atis. Ibig sabihin, ito ay nangangahulugang malalaking klase ng atis. Sa balat pa lang makikita. Bagamat sa oras na to, ito ay hindi gaano kalakihan dahil nga nang siya ay kumbagay yung maliit na bunga. Hindi tayo binigyan ng sample na malaking bunga. At titingnan naman natin kung itong atis na to ay ano ang lasa kumpara naman dito na subok na napakatamis. Ang ating obserbahan ay kung anong klaseng lasa naman ang meron dala-dala itong giant atis na sinasabing ito. At mamaya mga kalupa, susubukan nating tikman dahil ito ay hinog na sa oras na to, hinog na siya, malambot na siya. Kung anong lasa kumpara dito sa ating lokal na ito. Na subok naman ang masarap. Ito ay susubukan natin dahil sa unang pagkakataon mga kalupa, sa totoo lamang, ngayon din lang ako nakakita at makakatikim ng sinasabing giant atis na to. At mamaya nga, titikman natin anong pagkakaiba sa lasa itong giant atis na to at doon sa ating local na atis. So ito mga kalupa, susubukan nating tikman itong dalawang variety ng atis na ating feature ngayong oras na ito. Ito yung ating local na native, pero malaki siya dahil ilang piraso yung naging bunga na kinuhanan natin. At ito naman yung ating giant, pero sa ngayon bansot ito, pero ang pagkakaiba nila ay yung balat. Ngayon ang titingnan natin yung kanilang laman. Titikman natin, imumukbang natin ang dalawang klase ng atis na ito, kung ano nga ba pagkakaiba ng kanilang lasa at ang pagkakaiba ng kanilang lamukot. Ipakikita po natin sa inyo mga kalupa. Ang oras na ito, bubuksan natin parehas. Unahin natin siguro itong ating native na atis. Ang totoo niyan, hinog na sila.
Yan o. Tikman natin. Subok namang napakatamis. Sarap. Na-uber na yata ng hinog ah. Amin. Napakasarap. At ang klase ng kanyang buto ay ito. Yan ang kanyang lamukot. Sa mga ordinaryong Pinoy, nalasahan na ito, ganito ang itsura. Medyo malaki lang klase itong kinain kong ito. Harap. Sa oras na ito mga kalupa, imumukbang din natin itong isa namang variety na giant atis. Dito sa unang pagkakataon, malalasahan ko kung anong klase ng lasa ang meron ko yung ganitong klase ng variety ng atis. So, mas okay pala to kasi yung ating ordinaryo, pag binuksan mong ganito, kumbaga napakalambot ka agad. Ito medyo makapal yung balat. Makapal pala yung balat. Kaya medyo siguro ganun kalaki yung kanyang pagiging bunga dahil makapal naman yung balat. Yung atin namang ordinaryo, manipis yung balat. Kaya kumbaga mabilis ma-overripe at mabilis masobrahan ng hinog. Hindi kagaya nito, hinog na pero mahirap siyang punitin dahil makapal yung balat. Makapal. Lasahan natin. Matamis siya mga kalupa, pero hindi kasing tamis pala no, kagaya ng ating Pinoy Pride na local. Matamis siya pero hindi kasing tamis ng ating local. Pero yung lamukot niya, namawa ko na, napakalalaki. At ang buto ay malalaki din kumpara dito sa ating native. Yung mapupunaw. Napakalaki ng pagkakaiba. Yung kanyang buto, halos dalawang beses na laki noong ordinaryo, yung ating native. Kaya malaking pagkakaiba. Kumbaga doon sa kanyang pagiging variety ay literal na siya ay giant. Pero pagdating mga kalupa sa lasa ay sa tagal na nating mangangain ng atis, mas masarap yung ating native atis kaysa dito sa siguro sa market. Madaling i-promote kasi giant, malaki. Kung halimbawa kagaya sinasabi po ng ating nagregalo na ang isa ay umaabot ng halos 1 kilo o mahigit pa, napakahirap din namang ubusin. Ang kakain na sigurado kung mga 4 na tao. Samantalang yung ganito na ordinaryong atis natin, eh kaya ko yung 6 na isa. Mag-isa lang ako, kaya ko yung 6 o hanggang 10. Pero ito, dahil nga ng kakaiba rin yung bagay, siguro kakaiba sa panlasa dahil bagong tikim,
Pero kung ikukumpara sa tamis, ay talagang napakatamis ng ating local na atis. Ito'y masarap, pero hindi siya kasing tamis ng ating local na atis. Yun po ang pagkakaiba. Pero ang extraordinary, itong ating minumukbang sa oras na to, ito yung variety ng giant atis. At mabubusog ka sa isa. Dito palang busog ka na. Dito bitin pa ako kung tutuusin. Pero dito palibasa ay siguro nga ibang lasa. Parang busog ka agad. Na kung tutuusin itong ating binumukbang na to, ito pa yung bansot. Siguro kung kinilo ko 1/4 kilo tong isang to. At makapal nga ang balat. Kaya siya, kumbaga, matagal mag-iwi ng hinog. Hindi kagaya nitong ating ordinaryong atis. Basta na hinog, kailangan kainin mo. Kasi lalagas yung kanyang lamukot, yung kanyang laman. Pero sa lasa, mga kalupa, ay hindi kayang talunin ang ating ordinaryong native na atis. Malinam naman pagkamatamis. Pero alin man sa dalawa, kung pinag-uusapan ay pagkain ng prutas, ang comparison lang ay yung variety, giant at ordinary. At saka yung kanilang lasa. Tamis na magkaibang variety. Maaring sa panlasang Pinoy, kakaiba siya dahil bago, pero siguro kung sa pinanggalingang lugar, itong variety na to, yan yung panlasa na gustong-gusto rin siguro niya. Pero ang tingin ko, pag natikman nila yung ating lokal, ay baka palitan din nila ng maliit. Ngayon mga kalupa, ang ating manifestation, yung pagmukmang ng dalawang variety ng atis. Pero kung pang market ang pinagpupulungan, siyempre attractive yung malalaki. Pero kung sa panlasa, sobrang attractive naman yung ating native. Yun po mga kalupa, ang ating pagtikim ng magkaibang variety ng atis. Magandang araw, parehas masarap. Magkaiba lang ng lasa.